Samantala, inatasan na ngayon ng Department of Agriculture o DA ang National Food Authority na simulan na ang pagpapadala ng mga stocks sa Visayas Region para sa pagpapatupad na ng 20 pesos per kilo ng bigas doon. Pinag-aaralan na rin ang kagawaran na palawakin pa ang bentahan nito sa iba pang panig ng bansa hanggang 2028. Report mula kay Erlo Bringas. Inatasan na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang National Food Authority o NFA na simulan ng repositioning ng rice tax sa Visayas Region bilang paghahanda sa launching ng 20 pesos per kilo rice program. Sa isang pahayag, sinabi ni Secretary Laurel na tumatayo din chairman ng NFA Council na aabutin pa ng ilang linggo bago maidala ang 100 tons ng 50 kilos ng rice bag mula sa NFA warehouses, partikular na sa Mindoro papunta ng ilang parte ng Visayas. Sa gayon, meron ng clearance ang Agri-Department sa Commission on Elections o COMELEC para i-roll out ang 20 pesos kada kilo ng bigas na maituturing na pangako ng Pangulo mula noong pangangampanya pa nito sa pagkapresidente. Ang nasabing rice initiative ay magmumula sa NFA buffer stocks na umaabot sa ikalamang taon na mataas na umaabot sa 378,156 metric tons na may kabuang bilang na 7.56 million bags of rice na tatagal para mapunan ng pangangailangan sa pagkain ng Pilipino sa loob ng 10 araw. Ang mga warehouses naman sa Iloilo ay merong kabuang 862,409 na sako ng bigas. At kaugnay niyan, sinabi naman ni NFA Administrator Larry Lacson na ang kailangang maidala ang NFA mula Mindoro papuntang supplement areas na may limitado lamang na rice production, kabilang ang Cebu, Negros Island, Samar at Leyte. Dagdag pa ni Lacson ang karagdagang stocks naman para sa Visayas Region na nagmumula sa Mindoro Island na mula sa sobrang 830,000 na bags of rice mula sa NFA inventory. Inahalimbawa din ni Lacson ang pag-transfer ng 40,000 na sako ng bigas mula sa Mindoro papuntang Cebu ay posibleng abutin din ng buwan. Ipinaliwanag ni Secretary Laurel na napili ang Visayas para sa pilot run ng 20 pesos per kilo rice program ay dahil may tuturing na higher than average poverty sa nasabing probinsya. Sa kanila kasing tala na ungusan na nito ang national average na 10.9% sa iba't ibang rehiyon, kabilang ang Negros Island at Eastern Visayas na may poverty rate na doble o umaabot sa 22.6% at 20.3%. Iniendorso na din ang programa ng mga gobernador sa Visayas at nagpahayag na handa na para magbahagi ng kanilang parte sa subsidiya. Inaasahan naman na tatakbo ang programa hanggang Disyembre habang pinag-aaralan na rin ng DA ang plano kaugnay ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawakin pa ang inisyatibo sa iba't ibang panig ng bansa at mapanatiling sustainable ito hanggang taong 2028. Erlo Bringas para sa Matadag Agila, matatag, matapang, matapat.